sa book of Philippians. Philippians chapter 2. Philippians chapter 2, verse 5 up to verse number 8. Philippians chapter 2, verse 5 up to verse 8. Nandiyan na po kayo? Basahin ko po sa malakas na pagbasa. Sundan nyo lamang po sa mahinang pagbasa. Ang sabi ng Bible, Philippians chapter 2 verse 5 up to verse number 8, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Verse 8, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Tayo po sumandaling manalangin. Manamin sa langit, pagpala at makapangyarihan ka sa lahat. Maraming salamat po sa gabing ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-iingat sa buong maghapon, sa bawat isa, sa aming mga ginawa, at kung saan man kami naroon. Lord, dalayan ko po na ang mensaheng ito ay pumukaw sa puso ng bawat isa sa amin at magsilbing paalala na kami ay isang ligtas na tao at hindi basta tao lang na nandirito at nananatili sa mundong ito. Dalayan ko po, Panginoon, na bigyan mo po ako ng katalinuhan, tapang, at sa leading ng banal na Espiritu, Panginoon, ako ay umaasa, maging sa aking mga kapatid, sa mga bisita na makikinig, ikaw po ang humipo sa bawat puso ng bawat isa. Ikaw po ang siyang maitaas at maluwalhati sa mga mangyayari sa preaching na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Maaari na po kayong maupo. So, akin po binasa yung Philippians chapter 2 verse number 8, 2 verse 5 up to verse number 8. Ano po? Ulitin ko po ang sabi ng Bible. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. So the title of our message tonight, ang title po ng ating mensahe ay Prove that Christ is within you. Prove that Christ is within you, no? Kumbaga, bigyan natin ng pruweba. Let us give the proof, ano po, na tayo ay na kay Kristo na talaga. As our theme this year, crucified, not I but Christ. Ano po? So, pakita natin yung pruweba na tayo ay na kay Kristo na. Sa mga members na ligtas ang katawan ni Kristo dito sa Sanctified Baptist Church, at maging doon sa mga bisita, kung kayo ay sumampalataya na kay Kristo bilang tagapagligtas ng inyong kaluluwa. Prove that Christ is within you. So before we going to start, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoong Diyos sa privilege o sa pribilehiyo na makatayo at makapag-preach dito sa likod ng pulpito at ganoon din sa ating mahal na pastor. So prove that Christ within you is within you. Mga minamahal,
ang Panginoong Hesukristo ay Diyos na nagkatawang tao. 100% God, 100% man. We called it the hypostatic union. Ano po? Yan po yung tinatawag na hypostatic union. He lived on earth almost 4 years or 3.5 years. Ano po? Nabuhay at namuhay siya dito sa mundo na ni minsan ay hindi siya nagkasala. No? Sabi nga doon sa aklat ni Pedro, walang guile o walang masama na lumabas sa kanyang bibig. Walang kasalanan na lumabas sa bibig ng Panginoong Hesus. Amen? The perfect man. At wala na sa history pa na magiging kagaya niya. O wala nang paparating pa na magiging kagaya ng Panginoong Hesukristo. Because the scripture declares that we are sinners. Tayong lahat ay makasalanan. Hindi natin magagawa sa ating mga sarili na maging sinless perfection. Hindi natin kaya yun. Yung katulad ng Panginoong Hesukristo, hindi natin kaya yun, mga minamahal. But there's many record in the Bible na nagtuturo na tayo ay maging Christ-like. Magkaroon tayo ng Christ-like character. Amen? Amen. Kagaya na lamang po sa ating teksto ngayong gabi. Ano po, na sinabi dyan ni Apostol Pablo, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. At mababasa natin yan sa iba pang sulat ni Apostol Pablo. The life, ang Panginoong Hesus, the life that He had on earth before, mga minamahal, nung nandirito siya sa lupa, nung siya ay nabubuhay pa, bago ipako sa krus, bago pumunta sa Kalbaryo ng Golgota, mga minamahal, siya po ay nagpakita ng magagandang karakter, magagandang attitude sa lahat ng tao. Sa mababa at sa mataas na tao. Amen? So sabi niya, prove that Christ is within you. Number 1, ano pong ginawa ng Panginoon? He left the comfort zone of heaven. He left the comfort zone of heaven. Iniwan niya yung kanyang comfort zone sa langit. Iniwan niya yung kanyang magandang kalagayan sa heaven. Ang iwan mo, ang pinakamagandang kalagayan mo, o ang iwan mo, ang pinakamaganda mong kalagayan ay hindi ganun kadali. Amen? Amen. You will leave the bed of roses that you have. The status that you feel on relaxing. Ano po? But the Lord Jesus Christ did not look on what He had. Hindi niya tinignan yung mga bagay na yun. Kundi ang nakita niya ay yung mga taong mahihirapan someday. Yung mga taong mahihirapan pagdating ng araw. Kung hindi siya bumaba sa lupa. Na lahat tayo ay mapapasa impyerno. Dahil lahat tayo ay makasalanan. Ano po? He left the comfort zone of heaven. Iniwan niya yun. No? Yung kanyang glory. Yung kalagayan niya sa kanan ng Diyos Ama. Iniwan niya po, mga minamahal, para lamang sa atin. At isa sa nakita natin sa Panginoon ay yung tinatawag na sacrifice. Sacrifice. Ano po? Prove na tayo ay na kay Kristo na. Ang Panginoong Hesukristo ay nag-sacrifice. So what is sacrifice? Sacrifice. Give up something important or valued for the sake of other considerations. No? Meron kang iiwan na isang bagay o isasakripisyo na isang bagay. Ano po? Para sa iba. Para sa ibang tao o for the sake of something. Intindihan po ba natin?
Isang bagay. Isang bagay na madaling mangyari sa atin ay yung hindi na tayo pupunta sa impyerno pagdating ng araw kung ligtas ka. Pero bilang ligtas, we need to live in sacrifice like Jesus Christ. Kasi sabi mo, nasa iyo na si Kristo. It means kung ano sinapit niya, kung ano yung naranasan ng Panginoong Hesus, sasapitin mo rin. Sasapitin rin natin yon. Magmula sa mga ligtas na miyembro hanggang sa mga ligtas na bisita. Yun po ang nakatala sa bawat Kristiyano. Yun po ang mangyayari sa lahat ng ligtas. Mga minamahal. Kaya kinakailangan natin ng sacrifice. Magkaroon ng sacrifice. Yung sabi sa Philippians chapter 1, in verse number 29, for unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Suffer, it means sakripisyo. Merong pagsasakripisyo pagdating sa bagay na yon. Ano po? Baka kasi nag-i-enjoy na tayo sa ating kalagayan. Sabi nga sa atin, baka you feel good na. Ano po? You feel good sa kalagayan mo. Ipakita natin yung version na binago ka talaga ng Panginoon. Ipakita natin yung version na binago tayo ni Kristo, na talagang na kay Kristo na tayo. Ano meron ng Panginoong Hesus? Marunong siya magsakripisyo. Amen? Marunong siya nga i-sacrifice ang lahat ng bagay. Ang sabi sa Colossians chapter 3 verse number 10, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of Him that created him. The Bible said, new man, not old you, not the old you. Hindi yung dating tayo. Hindi yung dating ako. Hindi yung dating ikaw. Kasi yung old sinful nature natin, makasarili, madamot, ayaw mahirapan, ma-pride. Yan po ang tao. Yan po yung ating sinful nature. Amen? Yan po ang kalagayan ng old sinful nature natin, mga minamahal. No, makasarili, madamot, ayaw mahirapan, ma-pride. In short, walang magandang ginagawa, kundi puro kasalanan. Nasan yung nasanctified dyan ni Jesus? Nasan yung nasanctified ng Panginoong Jesucristo? Sabi natin na kay Kristo na tayo. Sabi natin, kinaroroonan tayo ng anak ng Diyos. Yung sabi sa 1 John chapter 5, verse 12, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay walang buhay. No? Sabi mo, binago ka na ng Panginoon. Pero bakit nakikita pa rin yung dating ikaw? Na ayaw mahirapan. Na hanggang ngayon, ma-pride. Pagdating sa preaching, ma-pride. Pagdating sa mga bagay na pangsarili. Nasaan na? Nasaan na po yung sineperate ng Panginoon sa mundong ito? Ano po? Oo na, hindi natin magagawa 100% ang kagaya ng sa Panginoon. Pero ipakita naman natin yung sakripisyo na hinihingi niya sa atin. Hindi mo naman kailangan mapako sa krus. Hindi mo naman kailangan magbuhat ng krus. Ano po? Mula P. Cruz hanggang Kalentong o hanggang Santa Mesa. Hindi naman po. Pero dapat makita sa atin yung sakripisyo na tinatawag. Amen. Tandaan po natin mga kapatid, heaven is very expensive, but the Lord Jesus Christ has fully paid for your secure entry to go there soon. No, heaven is very expensive. Napakamahal o hindi napakamahal. Napakahalaga ng lugar na ito. No? Pero ang Panginoong Jesucristo, binayaran niya ng buo
ang ating mga kasalanan. Nilinis niya ng buo ang ating mga kasalanan. No? Kaya nga yung past, present, future sin, nilinis niya po yan, mga minamahal. Amen. Para saan? Para sa security natin na makapasok tayo sa langit. Eto na, ligtas na tayo. Papasok na tayo sa langit. Papasok na tayo sa langit soon. Amen? Pero nandito pa tayo sa lupa. Nasaan yung sakripisyo mo? Pagdating sa harapan ng Panginoon. Heaven is very expensive, but the Lord Jesus Christ has fully paid for you, for your secure entry to go there soon. Amen. It is priceless. Tapos anong pasasalamat ang ibabalik natin? Anong gratitude ang ibabalik natin sa Kanya, mga minamahal? In Luke chapter 17, verse 15 to 17. Ito po yung kwento about the 10 leper. And one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God, and fell down on his face at his feet, giving him thanks, and he was a Samaritan. And Jesus answering said, Were there not 10 cleansed? But where are the 9? Nasaan yung 9? Di ba 10 kayong nilinis? 10 kayong ketongin na tinanggalan ng ketong, nilinis sa pagkaketong. Pero nasan yung 9? Ilan lang ang magpapasalamat sa Panginoon? Ilan lang ang maglilingkod sa Panginoon? Ilan lang ang nagbibigay ng sakripisyo pagdating sa mga kaluluwa, pagdating sa ating mga services, pagdating sa paggising sa umaga, pag Sunday, pagdating sa ating mga pananambahan, kapag nakaupo tayo dyan, ilan lang yung nagsasakripisyo na hindi natutulog, na pumipirme sa upuan, nananatili, hindi yung patayo tayo. Amen? Na habang tayo ay nananambahan. Sabi diyan, nasan yung 9? Nasan yung 9 na nilinis ng Panginoon? Minsan kasi ganun tayo eh. Kapag na-receive na natin yung pagpapala, kapag natanggap na natin yung pagpapala, di ba? Yes, thank you Lord. Pero wala na. Hindi na tayo maglilingkod ulit sa Kanya. Makita natin yung sakripisyo ng Panginoong Jesucristo. Kung saan siya napapadpad at pumupunta para mag-Bible study. Kung saan siya napapadpad at pumaparoon para gumawa ng milagro. No? Tayo kung saan tayo napapadpad at pumaparoon. Para sa isang bagay. Pero pagdating sa kaluluwa, tamad na tamad tayo. Amen. Wala tayong sakripisyo na ginagawa. Wala tayong oras na binibigay. Prove natin na talagang kay Kristo na tayo. Na talagang na si Kristo ay nasa puso mo. Kung paanong siya ay nag-sacrifice when He lived on earth. Nung siya ay namuhay dito sa lupa. Mga minamahal. Ganun na lamang po ang kanyang ipinakita sa mga apostoles. Kaya nga yung mga apostoles, yung kanyang mga disipulo, at yung mga sumunod sa apostoles, makita natin na ibinigay din nila ang kanilang mga buhay. No? Bagamat si John the Beloved ay hindi namatay ng kagaya sa ibang apostoles, pero binigay niya pa rin yung kanyang buhay hanggang sa katandaan. Nanatili siyang tapat sa kanyang tagapagligtas at Panginoon. Sana ganun din tayo, mga minamahal. No? Hindi lang tayo sa simula magaling. Hindi lang tayo sa simula excited. Amen?
Kasi ganun po ang ginawa ng Panginoong Hesus. Kailangan natin siyang i-copy. Right. Kailangan natin siyang gayahin. No? Ano yung gagayahin mo sa Kanya? Yung karakter na meron siya. Letter B, una sacrifice, siya rin ay isang taong dedicated. Amen. Dedicated describes someone or something entirely devoted to a specific task, purpose, or cause, often implying high commitment, loyalty, and effort. No? Meron siyang effort na ginawa. Nung bumaba siya sa langit, nung binigay siya kay Maria para ipanganak, after that, habang siya ay papunta na sa edad na magmi-minister na o magmi-ministeryo na, meron siyang mga effort na ginawa. The specific task of the Lord Jesus Christ is to die on the cross. Our specific task is to share the one who died on the cross. Yun po ang ating task. Yun po ang ating Great Commission na ibinigay sa simbahan. Yun po ang ipinagkaloob sa Sanctified Baptist Church, na tayo ay humayo at ipangaral ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Christians, what kind of dedication do we have? Are we still devoted to the souls in your mission field? Ano po? Tayo po ay may kanya-kanyang mission field. Sa workplace, sa school, sa community, in your neighborhood, tayo po ay merong tinatawag na responsibilidad. As a Christian, tayo po ay responsable sa kaluluwa ng iba. The Lord Jesus Christ was responsible for us. He commit His life. He gave His life. He sacrificed His life. Ano po? To die on the cross on Calvary. Yun namang ating part ay i-share yung namatay sa cross. Ano po? Are we still devoted to the souls in your mission field? Kumusta yung office mate mo? Kumusta yung kaklase mo? Kumusta yung pinsan mo? Kumusta yung tatay mo? Kumusta yung mga kamag-anak natin? Nasharean na ba natin sila ng gospel? Ano po? Nakakausap ba natin yung mga kasama natin sa workplace? O baka nakopya mo na yung araw-araw mo nakasama sa office? Yung kanilang gawain? Yung kanilang style ng pamumuhay? Ano po? Kung paano nila imak ang Kristiyano. Hindi ka nagsasalita. Hindi tayo nagsasalita. Ano po? Pag may bagong viral issue ang mundo, nakaka 1 hour ka sa pakikipagbalitaktakan sa kanila. Pero yung 5 minutes na pag-share ng gospel, biglang introvert ka. No? Nagiging introvert ka. Nagiging tahimik. Nagiging meek. Ano po? Mga minamahal, alam nyo ho, every one of us, we can tell many reasons para masabi nating kulang yung ating oras para sa pagbabahagi ng ebanghelyo. Wawa, nasasabi mo yung ganyang bagay. Nasasabi natin yung bagay na yan kasi busy sa work. Busy ka sa work, daming assignment sa school. Pero kaya ba nating sabihin yan ng mukhaan sa harapan ng Panginoon? Wala ang Panginoon ngayon, tama. Wala siya sa harapan mo. Pero di mo ba naririnig yung sinasabi mo na wala kang oras, wala kang time, walang panahon, sobrang hectic? Totoo ba? Totoo ba yun, mga minamahal? Sobrang hectic? Hindi mo ba naririnig yung sarili mo sa mga sinasabi mo? Hindi ba kasama natin siya? Yung third person
The Holy Spirit na nasa iyo, na nasa atin. Amen. Siguro naman, nabasa mo yung 4 gospel. Kung gaano siya ka-dedicated sa kanyang ministry at that time. Bago pa ang cross. Baka ang totoo, mas marami yung rason natin kaysa sa ginagawa natin. Baka ang totoo, ano po? Baka di natin sinasabi yung totoo na nagpapahinga ka lang. Wala ka talagang sakit. Wala ka talagang nararamdaman na masama. Ano po? O baka pangit ang patotoo mo sa kanila. Baka di mo sinasabi sa amin, may atraso ka sa kanila, kaya hindi mo maibuka yung bibig mo pagdating sa gospel. The reason why God still keeps you alive is for Him to use you as an instrument to deliver His love letter to the people. The reason why God still keeps you alive is for Him to use you, to use us as an instrument to deliver His love letter to the people. Kaya ang dahilan kung bakit nabubuhay pa tayo, para i-share ang gospel, para ibahagi ang gospel. Kasi wala kang time, wala kang panahon. Wala tayong time, wala tayong panahon. Very hectic yung schedule. Ano po? He is dedicated. Mga minamahal. Sana ganun din tayo pagdating sa harapan ng Panginoon. Yung ating devoted sa Kanya. Sa paglilingkuran sa Kanya. Ano po? Sana maibigay natin. Sana maibigay ko yung best ko sa Panginoon. Hindi yung kaunti lang. Hindi yung pag may time ka lang. Hindi yung pag may panahon ka lang. Hindi yung pag nabakante ka lang. Hindi yung pag holiday lang. Amen? Kasi ang Panginoon, hindi niya tinignan ang oras. Hindi niya tinignan ang panahon. Ang tinignan niya yung kalooban ng Ama na magawa niya. Ano po? Kaya nga iniwan niya yung kanyang comfort zone. Tayo po, yung ating mga comfort zone, kumusta na? Kumusta na yung ating mga comfort zone sa ating sarili? Ano po? Full-time ka? Preacher ka? Leader ka? Asan yung mga kaluluwa? Asan yung mga dinidisipulo? Nakarating na ba sila sa kalooban ng Panginoon na mapalapit kay Kristo? Ano na nangyari sa kanila? Bakit ang iba hindi bumabalik? Bakit ang iba hindi nadidisciple? Why? Kasi may tamad. May tamad na full-time, may tamad na preacher, may tamad na leader. At may mga tamad na members. Ganun lamang po yun, mga minamahal. Amen. Hindi po natin kayang itago sa ating sarili yung mga bagay na yan. No? Kaya nga hindi tayo makapagsakripisyo eh. Kaya nga hindi tayo maging dedicated eh. No? Mas marami yung oras natin sa mga mundong bagay. Aminin natin o hindi, mas marami yung oras natin doon. Doon tayo nakatuon. Doon tayo nagbababad. No? Hindi, puro spiritual naman itong pinapanood. Lukuhin mo sarili mo. Ano po? Kung talagang spiritual yan, labas ka. Labas tayo. Share tayo ng gospel. No? Kung talagang makakatulong yan sa gawain, ituro mo. Diba? Sa mga bago, sa mga bisita. Ano po? He lived his comfort zone. He left the comfort zone of heaven. Kasi heaven nga yun eh. Diba? Wala nang gaganda pa doon. Diba?
Yung mga addict nga eh. Ano po, kapag sila ay high na high, anong tawag nila doon? Heaven. Di ba? Kumbaga, nasa para kang lumulutang sa kalangitan. Ano po? But the Lord Jesus Christ left His comfort zone. Iwan mo na yung comfort zone mo. Iwan na natin yung comfort zone natin. Yung ating katamaran. Ano po? Yung ating pagiging ma-pride. Yung ating pagkamatampuhin. Iwan na po natin yan. Mahirapan po tayo magbunga kapag nandito po yan sa puso natin. No? Mananatili tayong barren pagdating sa ating pagdating sa ating soul winning work, mga minamahal. Number 2, lastly, he is committed to the Father's will. He is committed to the Father's will. Hindi niya binigo ang Ama sa langit, alang-alang sa kanyang kalooban. He finished it from the beginning until the end. Amen? Amen. Now, ano ba ang balita sa ating mga ikinumit sa Panginoon? Mga nilapit natin sa altar, be careful, God did not forget your promises. Yung mga nilapit natin dito, yung mga kinumit mo sa prayer, sa yung quiet time, personal devotion, be careful. God did not forget your promises. Sa lahat ba ng hinayag natin sa Kanya, ilan yung naaalala mo? Ilan yung naaalala natin? No? Na sinabi natin, Lord, gagawin ko na talaga to. Diba? Umiiyak ka pa nun. Ano po? Pero hindi mo namang kailangan na hindi mo naman kailangan na maging show off kagaya ng mga Pharisee. Amen? Amen. Kailangan mo lang maging seryoso sa puso mo. Yes, umiyak ka kung dapat kang umiyak. Kung kailangan mo umiyak sa Panginoon. Ano po? Sa lahat ba ng hinayag natin sa Kanya, ilan yung naaalala mo? Ilan yung naaalala ko? Ilan doon ang nagawa mo na? Alin doon yung hindi ka aware na nababaliwala mo yung vow mo? Malas mo kasi hindi nakakalimot ang Diyos. Malas natin. Hindi siya nakakalimot, mga minamahal. Lahat po ng bagay ng yan ay sisingilin niya tayo. Lahat po ng bagay na yan, mga minamahal, hahanapin niya sa atin someday. Amen? We are accountable to our promises to Him. We are accountable to the vows that we gave here on the altar. Accountable po tayo sa lahat ng bagay na yan. Kaya kailangan po natin balikan, kailangan natin pagbulay-bulayan sa ating mga sarili. Ano nga ba yung mga kinumit ko sa Panginoon? No? Sabi mo, magpapastor ka. Ano po? Sabi mo, tinawag ka. Hello? Sabi mo, hindi ka na malelate. Sabi mo sa Lord, magso-soul winning na ako ngayong taon. Sabi mo sa Panginoon, hindi na ako magiging maramot sa Kanya. Ano po? Naalala mo pa ba yon? Nung unang araw na nag-commit ka sa Panginoon. Hanggang ngayon, yung mga kinumit natin, naaalala niya. Hindi niya nakakalimutan, mga minamahal. Ano po? Kaya nga madalas sabihin sa atin ng ating pastor huwag kang lalapit sa altar na hindi mo naman gagawin. Amen? Huwag ka rin namang hindi lalapit sa altar dahil hindi mo magagawa. You need to walk by faith. We need to walk by faith sa ating mga nilapit. Ano po? Ay, hindi na lang ako lalapit kasi baka hindi ko magawa. No. Sabi mo, Kristiyano ka. Sabi mo, kinaroroonan ka
ng anak ng Diyos. Ano po? Kailangan nating lumapit sa altar. Palagi. Amen. Palagi, hindi dahil required. Hindi dahil ikaw ang may iwan sa upuan. No? Tama. Kundi, ipapakita natin sa harapan ng Diyos na nagsasubmit tayo sa preaching ng Word of God na narinig natin. Amen? He committed to the Father's will with humility. With humility. May pagpapakumbaba. Ganyan ang Panginoong Jesucristo. Mapagpakumbaba sa lahat o sa harap o sa lahat ng tao na nakaharap niya. Makikita natin kung paano siya nagpakumbaba. Ano po? Humility. It's not a joke time na lisanin ng Diyos na nagkatawang tao ang langit at ibaba ang kanyang sarili. Hindi po yun joke time. Hindi po yun na isang laro o biro, mga minamahal. Heaven yung kanyang iniwan. Langit, the perfect place ng Panginoong Jesucristo. Pero nung siya ay suguin dito sa lupa, hindi siya nagdalawang isip. Hindi siya nagdalawang isip sa bawat isa sa atin. Nagpakumbaba siya sa harapan ng Ama. Amen. No? Hindi si Isaiah ang nauna ng "Here am I, send me." Kundi yung Lord Jesus, kundi ang Lord Jesus Christ. Ano po? Amen. Ang sabi diyan sa verse number 8 ng Philippians chapter 2, "And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross." He humbled himself, mga minamahal. Binaba niya ang kanyang sarili. Tayo kaya, when was the last time na binaba natin yung ating sarili sa preaching ng Word of God? Na tinamaan ka? Nasa pool yung kasalanan mo? Nasa pool yung ego mo? Yung pride mo? Ano po? Nagpakumbaba ba tayo? Nagpakita ba tayo ng humbleness sa harapan ng Diyos? O still, mananatili ka sa kalagayan mo? Ano po? Kaya nga ayaw natin magbago eh. Kasi ayaw natin magpakumbaba. Ayaw natin makorek. Tayo lagi ang tama. Ano po? Hindi biro yun ha. Iniwan niya yung kanyang magandang kalagayan para sa atin. No? Sino sa atin? Iiwan yung magandang kalagayan niya para sa mamamatay tao o para sa makasalanan. Wala. Walang gagawa nun sa atin maliban sa Panginoong Jesucristo. Amen. No? Kaya tayo, ibaba natin yung ating mga pride. Ibaba natin yung ating mga sarili. Kung nag-iisip ka, o kung ano ang pinapasok ni Satanas sa isip mo, para i-cultivate ito, para ipaisip sa iyo, palagi ka na lang binabanata sa preaching. Oh. Palagi na lang sinasabi, hindi ka nagsishare ng gospel, hindi ka nagsosoul winning, lumalabas ka naman. Yan ang ipapaisip ng kaaway sa atin. Yan ang ipaiisip lagi sa atin ng adversary. Diyan siya mahilig eh. Diba? Diyan siya sanay. Master niya yung bagay na yan. So kung makikinig tayo, mga minamahal, tataas yung ating pride. Tataas yung ating ego. No? At soon, darating yung araw, mawawala tayo sa gawain. Ano po? Alam ko yan. Alam ko yung bagay na yan. Ano po? Kilala natin ang ating mga sarili, mga minamahal. Kung gaano kataas yung ating pagkatao, which is hindi naman sa harapan ng Diyos. No? He is committed
from beginning until the end. Mga minamahal. He is obedient. Masunurin. Wala nang mas masunurin pa sa Ama maliban kay Kristo. Kita naman natin yung buhay niya in the book of Matthew, Mark, Luke, and John, kung paanong sinusunod niya ang Ama sa langit. No? Nakita natin yung kanyang buhay at sinabi niya ang bagay na ito. Kung pwede ko lang lampasan ang sarong na ito. Pero hindi sa kalooban ko, kundi sa kalooban mo. Amen? Sana ganun din ang ating puso. Sana ganun din ang ating mga sarili sa harapan ng Diyos. Sana ganun din tayong mga Kristiyano para maipakita natin na talagang nasa atin si Kristo. Hindi yung nakikita nila na ikaw ay palamura. Hindi yung nakikita nila na ikaw ay masungit, salbahe, no? Walang galang sa magulang, walang galang sa boss, walang galang sa teacher. Ano po? Ayaw ng Diyos ng taong ganun, mayabang. Amen? Meron siyang, siya ay merong humility. At the same time, siya ay obedient sa lahat ng inutos ng Ama sa langit. Hindi siya nag-fail pagdating sa bagay na yon. How many times na nag-fail na tayo sa inuutos sa atin ng Bible? O inuutos sa atin ng Panginoon, na galing sa Bible. How many times, dumaan yung taon, natapos yung taon. Same. Walang nagbago. Mga minamahal. Yung tema natin na crucified, mananatili lang yan na pangalan, title ng tema o hindi natin isasabuhay. Hindi tayo mabubuhay dito sa lupa na nakapakong kasama si Kristo. Hello? Ganun po yun, mga minamahal. Ganun po yung mga kapatid. Mawawalang saysay yung tema sa buhay natin kung ang sinusunod pa rin natin ay ang ating sarili. No? Imbes na buhat mo ang krus, nakasampa ka sa krus. No? Kumbaga, merong nagbubuhat ng krus, dun ka nakasampa. Sinasakyan mo pa. Ano po? Lagyan naman natin ng burden, ng bigat, yung ating Christian life. Wala naman tayo sa persecution eh. Wala naman tayo sa panahon nila Pablo eh. Ano po? Yes, meron tayong mga personal persecution sa ating mga sarili. Pero yung literal dito sa Pilipinas, wala. Amen? So bakit hindi ka naglilingkod? Bakit hindi ako naglilingkod ng mahusay sa harapan ng Panginoon? Kailangan makita si Kristo sa akin at sa iyo. Right. Ano po? Hindi kung sino-sinong pinoportray mo sa buhay mo. Pinoportray natin sa buhay natin. Hindi po, mga minamahal. Ang gusto ni Kristo, Christ-like. Yan ang sinasabi ni Pablo na magkaroon tayo ng mind like Christ. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. No? Sabi din sa verse 8, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death on the cross. Hanggang kamatayan sa cross. No? Tayo ba? Hanggang kailan tayo mananatili kay Kristo? Ano po? Hanggang leeg? Hanggang kailan tayo mananatili sa ministry ng Panginoong Hesus? Ano po? Hanggang kaya pa? Hanggang di ka nasasabihan ng masakit? Hanggang di ka napapahiya sa labas?
ang Panginoong Hesus hanggang kamatayan. Binigay niya yung buhay niya sa atin. Amen. Mga minamahal. Binigay niya ang kanyang sarili. Lahat-lahat binigay niya na. Oras, panahon, lahat-lahat, mga minamahal, binigay ni Kristo para sa atin. As I close this message, sa ating pong panapos, in your opinion, have you reached the point of having a Christ-like character? It is not enough that you are just present in the work of the Lord, but Christ cannot be seen in your life. It is good that we remain in the ministry of Jesus Christ. But what He wants to see is the product of the person He saved. Amen? In your opinion, sa ating opinion, na-reach na ba natin yung Christ-likeness? Na-reach na ba natin yung pagkakaroon ng karakter na agaya ni Kristo? Maybe not. Maybe hindi pa. It is a lifetime process. No? Sabi nga, yung tinatawag na progressive sanctification. Ano po? Pero andun na ba tayo, mga minamahal, sa kalagayan na yon? Kasi gusto niya na mapalagay tayo sa sitwasyon na yon, na magkaroon tayo ng Christ-like character. No, hindi po enough, hindi po sapat na palagi tayong nasa gawain ng Panginoon, pero hindi niya makita yung Kristo sa buhay mo o sa buhay ko. No? Maganda na manatili tayo sa ministry ni Jesus Christ. Pero ang gusto niya makita, yung produkto, yung version ng Christ-like na niligtas niya. Amen? Prove that Christ is within you. Ama namin sa langit, mahabagin ka at mapagpala sa lahat. Maraming salamat po sa message mo na ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Panginoon, patawad sa mga time na kung saan ay hindi kami nagsasakripisyo sa aming Christian life. Hindi kami nagiging dedicated sa iyong mga utos o sa gawain mo. Nananatili kami sa aming mga comfort zone at sa mga gandang kalagayan ng aming buhay. Lord, patawad sa mga bagay na yan. Kung masyado kaming mayabang, ma-pride, mataas ang sarili, naligtas na, pero hindi naman makita ang katulad mo sa buhay namin. Sa gabi pong ito, Panginoon, nilalapit ko ang mga bagay na yan sa inyong harapan. And I pray, Father, na nawa magbago ka ng puso o magbago ka sa mga nakinig, maging sa akin na nangaral. Iayos mo kami. Iayos namin ang aming Christian life dito sa lupa. At ipamuhay namin yung tema ng crucified. Hanggang sa kami ay datna ng kamatayan o hanggang sa iyong pagbabalik. Maraming salamat po. Ikaw ang purihin at maitaas. Sa pangalan ni Jesus. Amen.